doon natin naramdaman na si Eric napaka-supportive. Kay Stel, yung iba kasi nga mahalata mo talaga sa mukha kung insecure sila eh. So po doon sa sinabi ng mom ni Charis po, parang wala naman po akong problem about that. Kasi po, syempre, anak niya po yun. Mukha naman tanggap na ni Mami Raquel si Jake, di ba? Ay, Mama Lu, may palaka! May palaka! Palaka! May sideline sila every weekend. Talaga? Alam mo ba kung ano yung sideline ng mga anak ni Jelly de Belen? Ano? Ay, nako. Lilipat na daw ba sa ABS-CBN itong si Jeneline? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga Ito nga si Mama Loy! Si Joseph Poco! Ito naman po si Papa O at si OTPS. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Oy, ha? Alas 3 ng umaga, USA time. Oo, USA time. Oo. Maya-maya, lilipad na po kami. Oo. At syempre, na-miss natin ng US, no? Oh, yeah. Di pa tayo nakakalis, nami-miss na agad natin. Yes, kasi napakarami talaga mga nagmahal, nag-alaga, nag-asikaso sa atin dito na, di ba? Oo, yung iba hindi na namin napagbigyan. Yung isa, ititrip na tayo sa Jollibee. Sabi ko, meron na yun siya. Hindi, joke lang. Ayan, syempre, tayo magbabalita na naman, Doy, no? Oh, pero bago tayo magbalita, syempre, congratulate muna natin si Nanay, Ojo Diaz. Kasi almost 3 million na yung interview mo kay Miss Chris Aquino. Kasi wala yun. Ako nga nagsabi sa inyo na batiin niyo ko. Congratulations! Baka naman! Diba? Ang dami natin nare-receive ng messages kahit hindi kami nag-interview, ha? Ang dami namin nare-receive ng messages na ang ganda, ang bait ni Bimbi, mga anak na nag-aalaga sa kanila mga magulang. Sana Sabi raw na all. na they will spend more time with their parents dahil nga daw sana inspire sila kay Bimbi. Ang dami rin naiyak. Oo, diba? At mas nag-trending kayo kaysa kay... Ay! Wala nang banggitan. Kay ano? Ay! Kakalok. Ay, nako. Basta, anyway, maraming salamat sa mga kumukup sa atin. No? Yes! Una na si Romer Gutierrez Sasso ng RCC Staffing Solutions USA. Siya yung nagpalipad sa atin. Yes! Oo, so sa New York muna kami. Bukod sa pag-attend natin ng first birthday ng napakagandang bata dun sa New York City, ay ayun, andun din si Maring Rose Santos. Yes! Ng White House Cares! Oo, diba? Thank you, Miss Rose! Salamat Ayan. po. At syempre, di pagkatapos na tumalo na tayo dito sa Corona, California. Kinupunta ni Tita Meren Opeña, Tito Vic Opeña. Yes! Oo. Bukod dyan, syempre kinita din natin si Tita Ian Tolentino. Yes! Oo. Thank you, Tita Ian! Salamat, Tita Ian! At kay Tita Mary Ann. Yes. Tapos, takbo ng Vegas. Yes! Oo. Kay Ate Irma Widner sa Aria Hotel. Correct. At At kay Cathy! Yes, at kay Kuya Miss Kat, Del. kay Del, thank you so much. Yes. Tapos syempre, dami natin na-meet doon, si Jennifer Barreto. Yes. Si Dr. JC Solis at saka si Miss nakita Ara pa na ko. Ay, tayo. thank you Miss Ara. Thank you so much. Oo. At bumalik na naman kami kay Tita Mary Ann. Yes. Oo. At syempre, andyan na. Sila Ate, Kina. At saka si Ingrid. Kapatid! At kapatid. Tsaka si Lani at si Kuya Alvin! Alvin. Ayan, Alvin. ako. So, ang dami-dami nila, no? Oo. Oo. Mamaya sa dulo, babatiin natin. At may guest tayo sa dulo. Ay, talaga? Kung gusto nila. Oh. Pag-iisipan pa rin nila kung lalabas sila sa dulo. No? Or babanggitin na lang. Oo. Kailan hagardo na sila. Anyway, nako, ito na, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan, ano? At syempre, sinamantala na namin ang LA dahil nanood tayo ng konsyerto. Yes!
ng show ni Eric Santos na ang guest niya ay si Stel. Yes! Ahero. Congratulations! Ng SB19, ayan, sa Saban Theater. Ang Ayan. ganda ng show. Oo, syempre, andun si Oliver Carne, no? Yes. Talagang inasikaso tayo ng bonggang-bongga, no? Si Tamerlane Mupia. Yes. Oh, tsaka si Miss Ana Puno Yes. nandiyan din, ano? At syempre, wala pa rin kupas ang boses ni Eric Santos. Yeah! Alam mo na, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapanood yung kanyang 20th anniversary Oo, sa MOA. concert sa MOA. At yun yung tinur niya ngayon dito sa sa Correct. USA, di ba? Correct, oo. Mm-hmm. Na, syempre, alam mo nakakatuwa, no? Yung duet ni Eric Santos at ni Stel Ahero. Doon natin naramdaman na si Eric napaka-supportive. Mm-mm. Kay Stel, yung iba kasi mga singer, mahalata mo talaga sa mukha kung insecure sila eh. Hinahayaan ni Eric si Stel, ano? Kaya naman si Stel, nag-shine din. Yes, bumirit. Oo. Pero kita-kita mo rin yung respeto niya para kay Kuya Eric niya, Oo, di ba? di ba? Talagang very humble siya, very grateful. Oo, syempre hinirit na naman kay Stel yung yung All by Myself. Yeah. Charis. May Celine Dion. Oo. Charis lang. Oo. Wala ka bang pasample dito, Audrey? Total napanood mo ng live. Oo. Ay, hindi. Ba't ako? Si Stel ang dapat natin pakinggan. Ayan, o. Don't wanna be all by O, di ba? Maikli lang, pero... Bongga. Ayun ang inaapakan yung part na yun, yung Bumbi. Yes, yun yung pinakabirit eh. Sa palagay ninyo, sino mas mahusay sa kanila ni Charis? Ay, magkaiba yung timbre kasi. Diba nga? Oo. O anyway, may paliwanag dyan si Stel. Nakausap natin, ano? Ah, talaga? Oo. Oo, good nanay ah. Oo, di ba? Kaya pala nawala kang panandalian. Siyempre, kailangan ko siyang makausap, ano? Dahil may issue pa siyang dapat sagutin. Ano pa? O ito pa yung kaya kinukumpara sila ni pangalan ng nanay ni Charis. Raquel. Si Raquel. Oo. Don't know coaching. Oo, compare sila. Oo, siguro na-miss na talaga ni Mami Raquel si Charis. Kaya nga nung napakinggan niya, parang katimbre ni Charis. Pero ito ang sinabi ni Stel dyan. Parang nabitin kami dun sa All By Myself. Ay, nabitin po kayo. Bakit binitin mo ng ganun? Hindi buo. Kasi po parang every shows po ginagawa siya. So parang sabi po nila, okay na daw po yung sample kasi baka pag uwi ko ng Pilipinas, wala na po akong boses. At dahil just All By Myself na yan, oo, na-intriga ka pa. Na-intriga po? Yes! Napagkukumpara kay ni Charis noon, ha? Opo. Nung hindi pa siya trans man. For me naman po, ewan ko nga po sa mga Pinoy, hindi po nila maiwasan magkumpara. Sa totoo lang po, ang bawat isang artist, may kanya-kanya naman po yung galing, may kanya-kanyang parang something special to offer. And yung pagkukumpara, parang dapat ataalisin na po natin sa isip natin yun. Kasi si Charis na po yun, nagawa niya na po yun, nakapag-iwan na po siya ng mark. And kung ano po yung ginawa ko, yun naman po yung sarili kong interpretasyon. At yun po yung skill ko na kaya ko pong i-deliver. Doon po sa sinasabi nila na same po nung kay Charis po yung ginawa ko. Actually, totoo naman din po kasi yung pag-akyat ko po na stage, talagang yun din yung ginawa ni Sir David Foster. So parang ako, nag-go with the flow na lang po ako. Kasi biglaan po yun yung performance na yun. So, kung medyo may pagkukumpara po, ako po sasabihin ko, nagawa ko siya, pero iba po talaga yung pag ginawa ni Charis po yun, and pag ginawa ni Celine Dion. Sila po yun eh. Ako naman po, ginawa ko lang po kung ano yung kaya kong gawin at that moment. So, Siyempre, aware din tayo na nagsalita rin yung namin ni Charis about it, na apo. parang napanood ka niya, na parang kinagaya mo si Charis, tapos ang ending, nabash siya, tapos bumawi si Mami na pinapanood ka pala niya Opo. noon. Na hindi niya alam na nasa grupo ka pala na SB19. Opo. Naniniwala ka ba? na ano po? So, sinabi. Ay, ano po, ako naman po kasi,
Kasi, syempre, nanay po siya. Syempre, para sa mga mata ng nanay, anak nila yung pinakamagaling. But hindi ko naman po siya masisisi doon po sa nasabi niyang salita. Kasi syempre po, ano po yun parang sa kanya naman po yun, opinion niya po. And wala naman po akong magagawa doon. Basta ako po, ayoko lang po talaga mag-spread ng anything negative po kahit sa ibang tao. Kaya po, nung nabasa ko yun actually, sabi ko po, wow, parang nakakatuwa naman na parang nare-recognize ako kahit papano po. Kasi kahit naman po may nasabing masama yung tao, parang at least nakilala ka po, parang ganun. So po doon sa sinabi ng mom ni Charis po, parang wala naman po akong problem about that. Kasi po, syempre anak niya po yun. Syempre, sa mata ng nanay, syempre anak ko yung pinakamagaling. But for me, hindi naman po ako na-hurt or anything. And tsaka po doon sa mga nambabash, actually, yun po kasi uso pag may nambash, papatulan din ng bash. So talagang nagpapatong-patong. So kung kaya niyong iwasan na lang, parang hindi na kayo mag-away-away na lang po. Hindi naman po ako na-hurt or anything. Kasi po sa mata rin naman po ng nanay ko, ako yung pinakamagaling. Tama. Opo. Okay. So, at saka lagi ka na nababasa na parang inaawat mo yung mga 18 na wag nang makipag-engage sa mga Opo, bashing. sa mga negative posts about anything. Kasi po, paano ba? Sayang lang oras. Sayang lang po oras. Parang, kaysa pumatol ka lang napakahaba sa social media. Gumawa ka na lang ng something productive po, di ba? Like, lumabas ka, gumala ka with friends, kumain ka ng masarap na pagkain, magugas ka ng plato. Parang gano'n, sayang lang po yung oras. So ako po, pag nakakabasa, parang, okay, at least alam kong may ganitong issue. Tapos pagka, parang over na siya, tsaka po ako nagsasalita na parang tama na, tigilan yun. Parang hindi niyo naman ikakaunlad yan, wala namang mangyayari sa buhay niyo pag pinatulan niya. So, ganun. So, ikaw ba, hindi ka ba makapaniwala sa nangyayari sa career mo ngayon? Ay, sobra po, hindi po ako mapaniwala. Kasi, Nabibilisan ka ba o opo, ang dami pong ang tagal mo nangyayari. nang naghintay at ngayon lang to dumating? Yung matagal pong maghintay, masasabi ko po na partly, pero yung iba nga po tas mas matagal pa po yung pinagdaanan nila kaysa sa akin, natiis nila. So parang ako po, okay lang po sa akin kahit matagal, at least po, dahan-dahan, every step of the way, parang nararamdaman ko siya. Pero kahit ganito po yung nangyari, nabibilisan na po ako. Sobrang nabibilisan po ako. Pero yun nga po, Gusto mo sabi nila. papagaling? Hindi na po, okay na po ako sa ganito. Sabi ko nga po, kung ano na lang po yung dumadating, tatanggapin ko na lang po. Kasi binigay naman po yun sa akin kasi alam ni Lord na kaya ko. So, go with the flow po. Di ba? Alam mo, napakabait ng batang ito, ah. Napakagalang. Oo, kasi nung nag-aaway ay mga fans niya, yung mga 18. Oo, sinabi niya na ayaw niya ng ganong away-away. Huwag na rin gumanti ng mga bashing. Oo, i-educate na lang din yung mga bashers. Pero ito si Estelle, no? Makikita mo talaga yung buti ng puso. Oo, tsaka napaka-secure. Oo. Totoo. Di ba? Para tayo may aso sa likod. So, ano ba yan? Ganyan ba yung gusto mo? Ayan, ayan na, masaya ka. Ayan. Ngayon, aawitin mo ang All By Myself. Yes. Yung alas 3 ng madaling araw. Bakit? Kahit naman alauna, hindi mo rin kaya. Hindi kaya magising ang mga nakatira dito. Sige na. Okay. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. Sorry, Mark. Sorry, Mark. Maraming salamat, Wendell Alvarez. Oo nga, bakit lagi sinasabi mo kaboses daw kami? Anyway. Pero, alam mo, sa kabuuan, napakaganda ng concert. Yes. In fairness naman. Tsaka, Natuwa ang mga nanood na Pilipino. napasayaw si Eric. Oo, di ba? High spirit siya kanina. Siyempre, Ellen si Tamerlane. Sa isang nagsayaw. Sino ba doon? At si Steph. Kasi naman, ang galing naman talaga sa mga. Oo, may pamukol. Doon nga ako nakatutok eh. Bakla ka ba? Ba't yung nakatutok sa buko? Bakit ba nauntog? Anyway, ayan. Congratulations again at sa uulitin na important ng panonood namin ng concert. Yes. Thank you so much, ha? And speaking of Charis pala,
Oh, Oo. di ba Jake Cyrus na? Pero sa birth certificate, Charis pa din siya. Okay. Oo. Syempre nabalitaan lang naman natin ito. Oh. Oo. Na may bago ng love life, si Charis Pempenko. Sorry, na si Jake Cyrus. Pride man. Love, love, love! Diba? Oh. Sana all. Oo, 3 years na raw pala siya. Ha? In love dito. No? Talaga? Oo, si Chesa. Oh. Yung sumali sa NBC's The Voice. Noong 2012. Si Chesa Laureta. Pinay din siya, Nay? Pinay? I think Pinoy. Ha? Talaga? Ano ka ba? Pinay siya. Baka Ayun. kasi ibang nationality Nung isang gabi, no, Saturday, magkasama silang nag-show sa isang resto bar sa San Leandro, California. Oo. Ito, rin ng audience doon. Pag resto bar, siguro mga 75, 70, 80, hanggang 100 siguro. So intimate pala yung event. Ganun na lang dito yung audience ni Charis. May Jake pala. Ito na rin ako. Kaya mo na baka gusto naman nila intimate talaga. Oo. Diba? Well, ayun na naman, may panghihinayang na naman siguro sa ating kalooban, na kung sana ay minaximize ni Charis yung kanyang potential bilang si Charis. Diba? Di nakaipon siya, di naka-bonggang-bonggang ka rin niya, hanggang sa siya, transform into a trans man, no? Ay, nako. Anyway, hanggang panghihinayang na lang naman tayo. Ang importante dyan, masaya si Charis. Ay, masaya si Jake. Jake. Ba yan kasi? Masaya si Jake Cyrus sa kanyang, naging pagbabagong anyo. Anyway, alam mo, maraming naghahangad, nung mabanggit ni Mami Raquel si Stel. At naalala niya si Charis, na sana raw ay magkabate. Ba't nagkagalit ba sila? Parang okay naman na sila, no? Sana raw magkasundo ng bonggang-bongga itong si Charis at yung mami niya. Mukhang matanggap na ni Mami Raquel si Jake, di ba? Ay, Mama Loy, may palaka! May palaka! Palaka dito. Dito man lang gaga, Asan? Ayun. Anyway, sana nga ay okay na si Charis, si Jake at si Mami Raquel, no? Palaka. Ano palaka? Ayun o, yung palaka ng talon! Ay, baka matabakan mo! Kuya! Yung palaka baka matabakan ka. Nakakaawa naman. May pakiano nga. Ayan. Ano po? Anyway, ano ba yan? Diyos ko. Anyway po, going back to palaka. Ayan, alas 3 na. Anyway, nako, lilipat naman tayo ng country, no? Saan naman tayo pupunta? Sa Canada tayo pupunta. Wow! Katabilaang. Katabi lang. Pwede natin ilayo. Hindi, nakakatuwa. Si Jerry De Belen. Bakit? Buti pa ito, no? Yung solid. Yung alin? Intact sila. Si Jelly, si Ariel, si Waki, tsaka si Julio. Yung kanilang dalawang anak. At nakakatuwa, Loy. Si Julio at si Waki nag-aaral sa Canada. Oo. Tapos, may sideline sila every weekend. Talaga? Alam mo ba kung ano yung sideline ng mga anak ni Jelly De Belen? Ano? Ay, nako. Hayaan natin si Jelly ang mga kwento niya. Jelly, napanood namin Parang may mga ginagawa siyang lang kakanin. Itong iyong mga anak. Totoo ba? Ang bongga naman. Eto. Yung Lolo Ben's Biko is the business of Waki and Julio. Waki who is 25 and Julio is 23. Nung bagong salta si Waki at si Julio sa Canada, which was almost 6 years ago, tinuruan sila ng father-in-law ko nung recipe niya ng Biko. Dati kasi, yung mother-in-law ko, may business sila
na catering. Isa yun sa menu nila. Itinuro ni Dad ng father-in-law ko yung recipe niya ng biko sa mga bata. Well, mainly because dati kasi dinadala-dala nila yan sa mga parties. Si Julio interesado sa biko dahil mahilig siya sa kakanin. Tapos si Waki naging interesado na rin. Ngayon, eventually, nung pandemic, nung bored siguro sila sa bahay, hindi sila kumikita dahil hindi sila makapag-work because there was a time kahit yung mga working students hindi pa pwede. Gusto nilang kumita. Siguro gusto nila ng pang-date, gusto nila ng panggastos. Ayun. Sabi nila, what if ibenta natin tong biko? Because every time they would make that biko and bring it to parties, box office siya. Thank God naman na talagang medyo malakas siya. I guess kasi sabi ka mga tao sa kakanin, sa biko, a taste of home, a taste of the Philippines. Hindi naman ganun kadaming available biko sa Canada. So, naisip nila na every weekend gagawa sila ng biko, pag wala silang klase, tapos ibebenta nila. Ngayon, na natapos yung pandemic, back to school na sila, so syempre stuck muna sila. Ginagawa lang nila yung biko business nila kapag summer. Kasi doon magagawa nila, may oras sila talaga. What's special about the biko? You ask? Special kasi yung recipe niya kasi talaga passed on from their lolo. May pamana effect siya. Syempre parang since pamana yun ng lolo nila, they really value it. Trying to take care of the legacy or one of the things na iniwan sa kanila ng lolo nila. Bakit si Julio talaga nagluluto nun? Pag nandoon kami ni Ariel, tumutulong din kami. Pero basically, yung paghalo ng biko, boys yan, hindi ko kaya. Prep lang ako, prep. Sila talaga gumagawa, wala siyang franchise kasi it's just a business that they do every summer. And they only sell every weekend. And it's for pickup only. So yung mga buyers, pinipick up nila dun sa certain location. Tapos yun ang nangyayari. Because syempre, kahit pa estudyante pa rin sila, hindi pa rin talaga sila full-fledged businessmen. They're only students who really want to make an extra buck. Basically, that's what it is. And they only do it on weekends in the summer. Walang franchise, hindi makakarating sa Pilipinas dahil nandun si Waki at si Julio sa Canada. Bilang marami din ang mga biko dito. Ayan, nakakatuwa hindi ba? At least 'di ba mga bata pa lang ay nabibigyan na sila ng pagkakataon na patunayan sa kanilang sarili na kaya nila. Yes. Hindi naman daw para dalhin pa sa Pilipinas. Dahil nga, ang dami na daw biko dito. Diba? Ganun naman si Jelly. Nung una talaga hindi matanggap ni Jelly na yung mga anak niya andun sa Canada. Siyempre nanay yan, di ba? Nag-aalala yan. Pero hinayaan na rin nila. Dahil lang andun naman ang mga kaanak ni Ariel Rivera. Kaya pala Lolo Ben. Teka muna na, may iba muna ako. Ang daming nagtatanong kung aalis na daw ba ng GMA itong si Jeneline Mercado. Kasi nga, wala siya doon sa station ID. Baka umalis sa station ID. Hindi pa sa station? Oo. Hindi natin alam yan, Wala pa naman konkretong sagot ang management ni Jeneline Mercado, Oo, ang sabi lang ay hintayin ang formal announcement at mas malaking proyekto pang naghihintay kay Jeneline, sabi ng management niya. Ayun na nga. Ayun nga ang sabi nung ibang netizen. Lilipat na daw ba sa ABS-CBN itong si Jeneline? Hindi. Alam ko sa Star Music, andun siya talaga. Ayan, may mga pictures sila ni Roxy. Ng managing director ng Star Music. Kaso nga lang na nababash na yun si Dennis Trillo. Bakit? Kasi sumagot ba naman na may ABS-CBN pa ba? Ay. Tapos, yun lang. Tapos na may nag-comment. Ang kapal magtanong kung may ABS pa ba? Kahit alam niyang may gagawin ng asawa niya sa Star Music. Sinagot si Dennis. Sumagot si Dennis. Ibang ABS sa Star Music. Ateng. Isip-isip din bago mag-comment, baka ikaw ang makapal, sabi gano'n. Dennis. Tapos. Sumagot yung isa, sabi gano'n. Ikaw mag-isip, record label ng ABS-CBN ng Star Music in case na di mo alam. Sinagot ni Dennis. Sumagot ulit siya. Eto ulit, may ABS pa ba? Tapos, screenshot niyo na ulit, sabi niyang gano'n.
Ibang star record sa ABS o ABS-CBN. By mga nget pa, sabi ni Dennis. Wow. Tapos sabi pa ni Dennis, decision ko, may reklamo ka? Tanong lang po, TikTok mo ba to? Sabi niya gano'n. Ayun. So sa TikTok ito. Oo. Ang kaso, Mm. ito'y mariing pinabulaanan ng management ni Dennis at sinabing na hack ang TikTok account ni Dennis. Oh, tsaka parang hindi naman ganun Hindi, magsalita si Dennis hindi na. naman. Oo. Parang ang daming time sumagot. Oo. Yung iba, pag feeling nila, ay, ang dami akong basyo, magsasorry ako. Mali nga ako doon. Ito talagang lumalaban pa. Ay, hindi naman ito yung tipo ni Dennis sa Trillo. At saka yung mga words na ginagamit, parang hindi Nahak. nakaka-Dennis, no? Oo, sana ay mabawi ulit ni Dennis ang account na yan. Ano? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Si Mama Loy! Mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscribers, subscribe na! Now na! Click na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay ko ang aming episode niya, pero kayong komento, sulat namin chika, comment below, click the like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell! Dahil pag click niyo yan, kayo unang-una mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe ko kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po at nakapost ang kabuuan ng aming pong bakasyon dito sa United States of America. Oh, Yes. kung saan-saan kami tumalon, mga city, di ba? Yes. Ayan, nandiyan po yun sa channel ko. And thank you very much. And the Skin Beauty and Wellness Center, dyan po yan sa Mother Ignacia, sa tapat lang po ng ABS-CBN. Ang dami mga nakakakita sa atin. Sinasabi, uy, ang ganda ng skin nyo ha, dahil sa envy, no? Oo. Oh, di ba? Yung mga Pilipino dito, memorize na nila pati Diba? yung envy, di ba? Ayan. At Johnson. Ay nako, may nagsabi din sa akin, Tito Oji. Oh. Sabi niya, ang ganda naman ng ngipin mo. Siguro gorgeous smile yan. Oh. By Dr. JC Solid. Di ba? At sa Headway Vera Salon, ako pag uwi ko ng Pilipinas, magpapagupit agad ako dyan. Diba? Magpakuko ka na rin. Oo. Ito nga, may bumati rin sa... Ano yung salamin mo? Ideal Vision ba? Wow! May segue lang. Ideal Vision yan, ano? Ang lakas makamatalino, no? Oo. Diba? Diba? Bibigan ng hangin. Oh, di ba? At syempre, ang akin pong panayam pa rin kay Miss Chris Aquino. Oo. At ramdam na ramdam pa rin ang presensya, ang clamor sa pagbabalik ni Miss Chris Aquino. Yeah. Ang aking kumare. At syempre kay Bimbi. Hi, Bim! Naabangan si Bim. Si Bimbi na... We love you, Bimbi! Oo, na ayun nga, binati nga raw siya ni Chis Escudero, ang senator. Bimbi, I watch your interview with your mom, kay Ocho Diaz. Ganyan-ganyan. Pagdating ni Chris, sasabihan mo ako. Wow! Ang daming nga raw nakapanood sa kanya. Oo, kaya oh, Tito Oji, mas nag-viral yan. Ats! Sabi pa nito yung Diyos. Kesa ba dun sa ano? Ay! Wala ka ng mata. Oo, anyway. Ayan po sa OGDS Inspire. Sana sa I1TFC na rin po, ha? At syempre, ating pasalamat sa lahat ng mga naging bahagi ng aming bakasyon dito sa US. Baka yung iba hindi namin mabanggit, nakalimutan namin, ha? Basta kayo na magpaumanin. Pero, yung natutulong na kasi iba, no? Pero nakita lang namin dito ay si Tamerlane, at si Oliver Carne. Yeah! Ayan, halika kayo. Dali pa kayo sa likod. Dali. Ika na! Dali. Ay, ayan pala. Akala ko natutulog ka na. Ayan. Tita Mary Tita Mary Ann Mami. Opeña. Ang second family namin dito sa Yes. USA. Ayan, syempre si Oliver Carne. Yes. Oo. Ang ating kaibigan din si Tamerlane Mopia. Ayan. Yeah. Maraming salamat, ha. Thank you, Tita Huwag Mary kayong nadadala, ha. Ann. At advance happy birthday kay Tito Vic
Victor Opeña. Yes, Tito July Ernie, happy 21. birthday! Ay, ano? Hugot Kaya naman siya. nag-aasikaso ng aming mga pagkain. Ay, sobra. Punong abalayan si Ernie sa paggawa ng almusal. Yes. Kainin namin siya pa naglalaba rito. Diba? Oo, ayan. Thank you, Tito Ernie, no? Thank you, Tito Napagkakaba Ernie. na kang napakayaman mo. Oo, sa dating mo yan eh, Ernie. Totoo namang mayaman si Tito Ernie. Ay, yung damit niya kasi nung umattend ng birthday ni Sir Romer. Just, parang Senate hearing yung outfit. Grabe ka. Oo, naku, nakakaloka. Maraming salamat sa inyo. At muli po, ito po inyong lingkod, Papa Osin Oji Diaz, ang lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Ay! Chika mo na!